So mga kaibigan, simulan muna natin at syempre po ay pinag-uusapan pa rin po ngayong araw, hanggang ngayong araw, yung nangyari po kahapon doon po sa hearing ng House Committee on Justice patungkol po nga doon sa impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte. At syempre po, siguro naman po, nabalitaan po ninyo na nagbotohan na din po sila doon sa hearing kahapon kung may probable cause po yung dalawang impeachment complaint na kanilang sinusuri doon. Yung Sabala complaint at saka po yung Cabrera complaint. So yung Sabala complaint po ay pinagbotohan at unanimous po yung botohan na 53-0. 53-0. Walang nag-abstain po. At yung Cabrera complaint, ganun din po ang resulta, 53-0. Yung 53 po ay yun po ay nakitaan. Yun po yung bumoto na nakitaan ng probable cause yung mga impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Ngayon, doon po, merong parte doon sa mga nakikinig kahapon, nanonood kahapon. Ito pong parte na to nung alam po natin NBI yung nakasalang yesterday. May parte po doon na baka hindi po ninyo napansin. Ito po ay patungkol sa mental state, psychological state ng ating Vice Presidente. Napag-usapan po yon doon kahapon. Sa mga mabilis kasi yung mga kwento-kwento pero doon po sa nakapansin gagaya ko na lumabas po doon yung patungkol po sa mental state ng Vice Presidente na question po yung kanyang yung takbo ng utak. At yun nga po, nasabi na rin po ni NBI Director Matibag kahapon, nakasali po pala sa kanilang pag-iimbestiga ang mental state. Meron po silang sariling mga eksperto ng behavioral science doon sa NBI, mga psychologists, na tinitingnan po yung mental state ng ating Vice Presidente ngayon. Kasali po yun. Meron po silang mga doktor doon, psychologists. So, sinabi din po kahapon ni NBI Director Matibag na may pagkakataon pala na masuri si Vice President Sara Duterte sa kanyang mental state. Noong 2024, di po ba naalala po ninyo nung siya po ay nag-grave threat noong November 2024, nag-grave threat po siya sa ating presidente November 23, 2024. Nagsunod-sunod po yun hanggang December. Siya po ay inimbitahan ng NBI. Ang dating NBI director pa noon is si Jaime Santiago, if I remember, nag-retire na po siya. So, inimbitahan po siya 2 beses ng NBI doon na para pinadahan po siya ng sabina ang Vice Presidente para ipaliwanag niya kung ano yung bakit niya nabanggit, bakit niya sinabi na siya po ay nangontrata ng mamamatay tao para patayin. Inutusan po niya na patayin si Presidente, ang may bahay ni Presidente na si First Lady at ang dating Speaker of the House na si Martin Romualdez. Gusto po malaman sana ng NBI noong mga panahon yon, December 2024. Siya po ay inimbitahan. Hindi po sumipot si Vice President Sara Duterte. Sa 2 beses po siya hindi sumipot. Yun pala po mga kaibigan, lumalabas ngayon na kasali po pala doon sa sanang gagawin sa kanyang interview nung mga panahon yon, kasali pala doon ang pagsusuri ng kanyang mental state. So lumalabas ngayon sa pagkakaintindi ko mga kaibigan, sa pagkakaintindi ko at kahapon nung nabanggit itong subject na to ng mental state ng Vice Presidente, para bang
lumalabas na kaya hindi siya sumipot doon sa 2 beses na patawag ng NBI sa kanya. Sabina, formal po yon na imbitasyon. Hindi siya nagkusa si Vice President Sara Duterte doon sa patawag ng NBI na yon para ipaliwanag ang kanyang sarili at ipaliwanag kung bakit niya nasabi yung mga kanyang binanggit. Bakit siya nag-threaten. Ay meron pong mga doktor. May kasaling mga doktor doon na magsusuri sa kanyang mentalidad, sa kanyang psychological profile, psychological eval. Kasama pala sa kanilang investigasyon noong December 2024 ang psychological evaluation ni Vice President Sara Duterte. 2 beses po siya hindi po sumipot nung patawag nung December 2024. Right after siya po ay nagbanta sa buhay ng presidente. So yun. Kaya pala siya hindi pumunta doon sa NBI kasi meron po alam po natin, merong Behavioral Science Department ang NBI. May doktor sila na magsusuri kung itong tao na to may kuliling, kung siraulo. Meron palang ganun. So it seems na yun pala yung inavoid ni Vice President Sara Duterte, yung susuriin siya ng mga tao ng NBI na bihasa sa behavior. Pero alam nyo, ako po ay may konting background po sa medisina kasi yun po yung yun po sana yung gusto ko po maging doktor, hindi lang po ako naging doktor pero postgrad ako ng medisina. At yun nga po, isa sa mga fascinating po na mga subject is psychology. Sabi nila, mental lang yan. Pero mahirap po yan ng psychology kasi yun nga, kagaya ng sinabi po kahapon ni Atty. Matibag na director ng NBI, hindi nyo talaga matatansya yung tao sa isang sitting lang, matatansya nyo kung ano yung makikita nyo yung kanyang mental state. Kailangan po obserbasyon para ma-establish yung pattern of behavior, para malaman natin kung ano po yung psychological makeup ng tao. Yun po ginagawa yun ng mga, kung kayo po ay nanonood ng kung mahilig po kayo manood ng mga movies, mga movies about regarding the psychological thriller, yung mga ganon, yung mga doktor, kagaya ng ano bang movie na Silence of the Lambs. Yun yung isa sa mga grabe na highlighted po yung trabaho ng isang psychologist, yung mga ganon, na kailangan nila estimahin at intindihin kung paano umaandar ang utak ng isang mamamatay tao or isang serial killer. Kailangan po nila i-establish kung bakit sila ganon. So, yung NBI, meron pong ganun. Meron silang departamento na nakatutok lang para alamin para i-explain, para malaman ng kanilang mga agents kung ano ang i-expect sa isang individual na kanilang iniimbestigahan, yung mental state ng tao, para malaman nila, ma-understand nila kung bakit niya nagawa yung bagay na yun. Malalim po yan na sa medisina. Hindi po lang yan po yung sa mental. Pag sinabi po natin yung psychiatry, yun po yung function. Kung meron yung utak ba ng tao, meron ba. So, asan na ba tayo? Sorry po, medyo na wala lang ako sa gilid. At ano po yon, na technical something. So, yun nga po, kung psychology ay yung pag-iisip, pag sinabi pong psychiatry, kung ano po yung utak po, yung function ng utak pag sinasabi yung psychiatry. Kung bakit ang psychiatry po is more on the physical, the organ.
kung meron kayong may lesion ba diyan na nakakaapekto sa inyong inyong pag-iisip, sa mata, sa pag-function ng kanyang bodily function, yun po yung sa psychiatry na side. Pero pag psychology, yun yun po yung nagsasabi ng mga why. Bakit pumamatay yung serial killer? Ano yung hinahanap ng isang serial killer? Ano yung pattern ng serial killer? Ano yung kanyang preferred mode of yung ginagawa niya, may pattern. Yun po yung titingnan sana kay Vice President Sara Duterte, yung pattern of behavior niya. Pero well, nakikita naman po natin yung pattern Ako, nakikita ko yung pattern niya every time po nagsi-speech si Sara Duterte, yung kanyang mga speech, yung kanyang speech pattern, yung kanya pong mata, yung bibig, yung mukha niya habang siya po ay nagsasalita. Medyo yun po isang tripping ko po sa mga yung tripping ko po is facial expression tsaka body language. Nagbabasa po ako ng mga ganyan sa mga tao, binabasa ko po 'yan sa mga tao. So medyo kung kung gusto ko yung tao, lalapit po ako. Pero yung kung hindi, alam ko na po kung yung mga ganon, meron akong ganon ang tawag mo doon parang wido. May mga ganon ba? Nakukutuban ko na yung isang tao na masama ugali. Pag nakikita ko pa lang sa first time pa. Yung mga ganon. So anyway, ito si Sara Duterte pala lumalabas doon sa hearing na sinabi po ni NBI Director Matibag na kasali po pala noong 2024 December sa kanyang patawag kay Vice President Sara Duterte yung behavioral. If I remember, it was supposed to be a panel interview na pinapangunahan nung NBI director na noon na si Director Jaime, former Director. Hello, nawawala po tayo. Ewan ko po bakit kayo na-drop. Anyway, so yun na nga po, kailangan po siguro ito masinsinan na investigasyon or diskusyon patungkol po sa mental state ng Vice President natin ngayon. Kasi alam po natin na na siya po ay direktang benepisyo. Siya po ang direktang makakabenepisyo sa oras na may mangyari pong hindi makanais-nais sa ating kasalukuyan na presidente. Constitutional successor po siya. Number 2 nga siya, di ba? So kung ang number 2 natin ay may topak at siya pa po ang nagsasabi ng kontrata ng mamamatay tao para patayin ang number 1 para siya po ay pumalit agad-agad sa posisyon ng number 1, motibo po yun tawag. Motive. Yun po yung motive. Kung sa krimen pa po, yun po yung motibo. Yun po yung goal nung gumagawa ng masama. So, kung mismo, diretsohan natin kung yung mismo ang vice presidente ng Pilipinas ay nangontrata ng assassin para patayin ang presidente para siya po yung pumalit sa posisyon, yun po ay motibo. Yun yung motive niya. Yun yung gusto niya mangyari. Siya po yung pumalit in such a way na violente, in such a way na ibang tao yung inutusan niya gagawa ng krimen na gusto niya mangyari. Motive na po yan. At kahit na po sabihin na, kahit na po ipagtanggol pa yan siya ng kanyang mga alipores dyan na hindi naman daw inaktuhan yung kanyang sinabi. Alam po niyo mga kaibigan, kahit na po ang pangongontrata lang po, yung pangongontrata lang po niya ng mamatay tao at yung kanyang kinontratahan ay sabi niya sumang-ayon sa kanyang pinapagawa. Krimen na po yun. Attempted murder.
At hindi lang simpleng murder po yan. Kasi po yung ipapapatay niya ay presidente ng Pilipinas. Ibang level na po yun. National security concern na po yun, basta presidente ng Pilipinas, tsaka pati yung dating speaker. Pero sa presidente na lang, inciting to sedition yun, magpo-fall po yung sa inciting to sedition. Conspiracy to murder. Krimen po yun. Huwag kayong maniwala dun sa ibang mga abogado na nagsasabi na hindi daw yun krimen. Yung pagsasabi lang niya na na nangungontrata lang siya ng mamatay tao. Huwag kayong maniwala doon. Sira ulo yun. Yung taga Isabela na maingay. Yung vice mayor ng anong bayan dun sa Isabela na maingay, nasabi na hindi daw yon at hindi daw krimen kasi hindi naman daw inaktuhan. Maghihintay pa pala sila na aktuhan. Ganun. Mga siraulo nga. So yun pala po ang dahilan kung bakit hindi po sinipot ni Vice President Sara Duterte noong December 2024 ang NBI dahil susuriin ang kanyang psychological state. At para sana nalaman na natin noon pa kung siya po ay fit na pagiging sa posisyon niya na pagiging vice presidente. And all indications more than a year na po. So all indications, kahit hindi ka doktor, kahit hindi ka psychologist or psychiatrist, all indications kung ikaw ay nag-oobserba lang ordinaryo, all indications that are being shown to us, exhibited mismo ni Vice President Sara Duterte is that she is not fit for the position of Vice President. And nag-aambisyon pa siya maging presidente, di ba? She is not fit to be the president to be president of the Philippines. She is not fit. May krung-krung yung tao. Nakikita nyo na doon sa mga nagpo-follow sa page ko, meron doon ako nilagay mga clips doon, video clips. Mga ino-observe namin yan siya. Yung gumaganon lang siya mga kababayan, yung merong isa doon, pinost ko kahapon isang araw. Yung bang kinakausap siya, tapos bigla na lang siya tumatawa. Nakita nyo yon? Yung kung gusto nyo makita yung video clip na yon, pinagtagpi namin yon, scroll down nyo lang nandoon sa The Political Bandera 4.0. 3 parts po yon. At isa lang yung tinawag ko sa kanya doon, buang. Buang, Tagalog, siraulo. English, crazy. Synonym, insane. Tingnan nyo, kayo mag-obserba. So next. Ito. Next. Ito, yung meron na pong mga huwes. Meron na pong pinangalanan na po mga kaibigan yung presiding judge doon sa lilitis na kaso ni former President Rodrigo Duterte doon sa ICC. At ang presiding judge niya doon ay isang Briton. Briton na nagngangalan na si Joanna Corner. Babae po ang presiding judge doon sa lilitis sa crime against humanity na kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Dahig. At siya po, sinasabi dito patungkol dito sa kay Joanna Corner ay 45 years. May edad na rin to. Criminal law bago siya pumasok sa ICC noong 2021. At siya po ay magsisilbing tribunal hanggang 2030. Ang iba pang mga napangalanan po na mga judges doon sa ICC na kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay isang Pranses, taga France, at isang South Korean na si Judge Kibong Pike at saka si Nicolas Gulo. Magulo yung kanyang apelido. French. So ang lilitis po
former President Rodrigo Duterte ay isang Pranses, isang South Korean at isang British. Yan po. Na-confirm na po yung mga kaso sa kanya. At I think, ano po ba, ngayon dapat i-confirm nila kung talagang, I think, I assume na since meron ng mga judges, hindi na po ito pre-trial judge, ito na po ang sa kaso, yung full trial na po ito, hindi na to pre-chamber, ito na po yung chamber. Napangalanan na po sila, ibig sabihin po nito, para sa akin, na po, magsisimula na po yung trial. Yung trial ni former President Rodrigo Duterte kasi napangalanan na po yung judge. Hindi po to sila yung parehas nung ng sa pre-trial chamber, hindi po sila. Bago na to at ito po ang senyales na magsi-start na mag-aano na siya. Lilitisin na po siya sa isa talagang trial. Na posible po hindi na po niya dapat injanin. Kasi pag nag-trial na po ang ICC, syempre yung nasasakdal talagang kailangan na po mag-appearance doon sa korte. So pag mag-start na po ito, wala na po siguro excuse si former President Rodrigo Duterte na ipakita yung kanyang self. Harapin niya yung kaso niya on a full trial na. So yan na yung indication yan kasi meron na mga judge. So next. Surprise me. Ito po, kahapon po ito. Ngayong araw, kanina lang pala, sorry. Ang ating pong mga senador ay meron na po ngayon patawag po na all-member caucus doon sa Senado. Nag-prepare na po sila doon sa Senado sa isang impeachment trial, posible po. Next week, nakikita natin next week, posible po next week, May na po next week. So, babalik po Kamara akin to nakikita ko lang ang House Committee on Justice ay ipapasa na po sa plenary yung kanilang findings. Lahat na po. Ipapasa na po nila yung dokumento doon sa plenary. Dapat po yung lahat na po yun yung sufficiency and form, sufficiency and substance, sufficiency and grounds, tapos sufficiency and probable cause. Lahat po yun, ilalagay po yun sa isang dokumento at kailangan po yun bigyan. Dapat hindi walang mintis dapat po bigyan ang kada isa na member ng House of Representatives nung dokumento ng House Committee on Justice, yung kanilang findings, recommendations, and everything. Dapat po lahat po mabigyan yon at kailangan sila bigyan ng sapat na panahon para basahin yon, intindihin bago sila magbotohan. Yun po ay isa sa mga requisitos na binigay or inad ng Supreme Court noon last year na dapat gawin ng Congress para paglilitis ng isang impeachable officer. Yun po, dati na yan, galing pa yan sa Supreme Court. So ginagawa po ng House Committee on Justice by the book ang lahat po na utos na yon. So para walang mintis. Anyway, ito nga po na-anticipate na nga po natin next week, posible po magbotohan sila. Hindi ko po alam kung sa Lunes within next week, we will see. And then pag yun po ay nakapunta sa House o plenary at nagbotohan, nakakuha po ng 1/3 votes sa lahat po ng ating mga kongresista,
At yun po ay aakyat na sa Senado. I-endorso na sa Senado yung articles of impeachment. At ngayon po, ina-anticipate, buti naman at ina-anticipate naman din ni Senate President Tito Sotto na posible next week po, by end of next week, possible na i-endorso na sa kanila yung papel na galing sa House. At sila po ay, yun na nga, mapupunta na po yung bola sa Senado. At mamimili na po ang House of Representatives ng mga malilitis, yung mga prosecutors. Last year po, 11 po yun sila. Pinapangunahan last year ni, if I remember, yung mga member noon, sila, yun nga, sila Representative Luistro noon, sila Joel Chua, si Laila de Lima, at saka si Chel Jokno, sila po yung nag-replace doon sa dalawang hindi pinagpalang na nakabalik sa Kamara ng 20th Congress. Basta alam ko po 11. At once na po maakyat yan, mag-a-announce na po sila officially kung sino-sino ulit yung mga prosecutors na pupunta po doon sa Senado during impeachment trial at sila po ay magre-representa sa gobyerno na side. Doon po nila ilalatag kung ano pa yung mga nakita natin na ebidensya during the hearings. At posible po doon sa Senado, doon na po buksan yung box. Remember niyo yung box kahapon na sealed box na hindi na lang binagbotohan po sila, hindi na lang nila bunuksan kasi doon po sa Senado. Posible po doon sa Senado mo kasi once na po maakyat po sa Senado sa impeachment trial, waive lahat. Wala nang bisa yung Bank Secrecy Law, walang bisa ang Data Privacy Act, yung mga ganon, wala pong bisa yon doon sa impeachment trial. Wala yan. Bubulat natin yan lahat. So yon, hintay lang tayo sa Senado at sa House kung ano namang mga next nilang gawin. Next! Kakulango. Tatay mo ay karton,
Ang dede